Naisip mo na ba kung ano ang tunog ng isang pag-uusap sa pagitan ng ganap na kabutihan at ang mismong mapagkukunan ng kasamaan? Madalas nating isipin si Satanas bilang isang malayong figura, nakalock, ngunit ang mga banal na kasulatan ay nagpapakita ng isang bagay na mas hindi mapakali at malalim. Itinala nila, na may kailan na one, dalawang tiyak na mga pagkakataon kung saan ang akusado, si Satanas mismo, ay binigyan ng isang tagapakinig sa trono na silid ng langit, na nakatayo ng harapan sa makapangyarihang Diyos. Hindi ito mga talinghaga o hindi malinaw na mga alegorya, ang mga ito ay mga paglilitis sa korte ng korte na dokumentado para sa amin. Ano ang sinabi sa mga sandaling iyon? Ano ang nakataya? Ang mga sagot ay nagpapakita ng higit pa sa likas na katangian ng kasamaan, inihayag nila ang hindi matitinag na soberanya ng Diyos, ang hindi kapanipani walang lalim ng kanyang biyaya, at ang tunay na larangan ng digmaan para sa iyong kaluluwa. Ang maririnig mo ay malamang na isang bagay na hindi mo pa naririnig mula sa isang pulpito, isang dramatiko at pundasyon ng katotohanan tungkol sa espiritual na katotohanan na pumapaligid sa atin. Kaya, magkasama tayong maglakbay papunta sa mismong mga korte ng langit at masaksihan ang dalawang nakatagpo na nagbago ang lahat. Bago tayo makapaghakbang sa silid na trono ng Celestial upang masaksihan ang mga paghaharap na ito, dapat muna nating maunawaan ang estado at kondisyon ng isa na ng ahas na tumayo roon. Sino si Satanas sa puntong ito sa kasaysayan ng kosmiko? Ito ay isang pangkaraniwang hindi pagkakaunawaan na may larawan siya bilang isang may sungay na hayop na naghaharing mula sa isang nagniningas na kaharian sa ilalim ng lupa mula sa sandali ng kanyang pagkahulog. Ang katotohanan, habang inilalabas ito ng banal na kasulatan, ay mas komplikado at, sa maraming paraan, mas mapanganib. Orihinal na, hindi siya ang sagisag ng kadiliman. Ang propeta Ezekiel ay nagpinta ng isang larawan ng isang pagiging nakamamanghang kaluwalhatian, ang pinahiran na kerubin na sumasakop, pinalamutian ng bawat mahalagang bato, perpekto sa kagandahan at karunungan. Naglakad siya sa gitna ng mga bato ng apoy sa banal na bundok ng Diyos. Ngunit sa loob ng pagiging perpekto na ito, ang isang binhi ng katiwalian ay nag-ugat. Tulad ng sinabi sa atin ni Isaias Kapitulo 14, sinabi niya sa kanyang puso, umakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Gagawin ko ang aking sarili tulad ng pinakamataas. Ang pagmamataas na ito, ang hanggarang ito upang mapuko ang lumikha, ay ang kanyang pag-ando. At ang kanyang pagkahulog ay hindi isang mabagal na pagtanggi, ngunit isang sakuna, agarang kaganapan. Si Jesus mismo ay nagpatutuo dito sa Lucas Kabanata 10, taludtod 18, na nagsasabing, nakita ko si Satanas na nahuhulog tulad ng kidlat mula sa langit. Ngunit narito ang kritikal na punto na madalas na napalampas, ang kanyang pagkahulog mula sa kaluwalhatian ay hindi isang agarang pagkabilanggo sa impyerno. Ang pagpapalayas sa kanyang pinarangalan na posisyon sa langit ay hindi nangangahulugang siya ay ganap na ipinagbabawal mula sa mga espiritual na larangan. Nawalan siya ng kaluwalhatian, ang kanyang awtoridad, at ang kanyang lugar bilang isang tagapag-alaga ng trono, ngunit binigyan siya ng isang bago, itinalagang papel, iyon ng isang kalaban, isang tagayusig. Ang mismong pangalan na, Satanas, sa Hebreo ay nangangahulugang, kalaban, o, akusado. Ang kanyang bagong domain ay naging mundo, at ang kanyang bagong pagkahumaling ay naging sangkatauhan, minamahal na nilikha ng Diyos. Inilibot niya ang mundo, tulad ng sinasabi sa atin ng aklat ng trabaho, na naghahangad na subukan, tuksuhin, at, higit sa lahat, upang akusahan. Siya ay naging akusado ng mga kapatid, tulad ng tawag sa kanya ng paghahayag, isang tagayusig ng makalangit na naghahanap ng anumang legal na loophole, anumang kasalanan, anumang hindi pagtupad, upang dalhin sa harap ng Diyos bilang katibayan na ang sangkatauhan ay hindi karapat-dapat sa banal na pag-ibig at biyaya. At sa papel na ito, siya, sa bihirang at tiyak na mga okasyon, pinahihintulutan na pumasok sa banal na konseho. Hindi siya isang maligayang pagdating panauhin. Hindi siya miyembro ng korte ng langit. Siya ay isang kalaban, na naroroon lamang sa pamamagitan ng banal na pagtawag o pahintulot, pinapayagan na sabihin ang kanyang kaso bago ang panghuli hukom. Ito ay isang kakilakilabot na pag-iisip, ang kaaway, kahit na nahulog, mayroon pa ring tinig, isang madla, bago ang trono. Ito ay sa kontekstong ito, bilang pinahihintulutang akusado, na siya ay lumilitaw para sa kanyang unang naitala na harapan na nakatagpo sa Diyos.
Dinadala ito sa amin sa isa sa mga pinakalumang kwento sa Biblia, ang malalim at nakakagambalang account ng trabaho. Ang eksena ay hindi bubukas sa mundo, kasama si Job at ang kanyang pamilya, ngunit sa hindi nakikitang kaharian. Sinasabi ng banal na kasulatan, ngayon ay may isang araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang ipakita ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon, at si Satanas ay kasama rin nila. Ang anak ng Diyos, dito ay nauunawaan ng mga taong anghel, nagtitipon para sa isang banal na konseho, isang ulat sa soberanya ng universo at doon, bukod sa kanila, ay nakatayo sa kalaban. Ang kanyang presensya ay agad na hinamon ng Diyos, hindi sa galit, ngunit may isang simple, alam na tanong, mula saan ka nanggaling? Ang tugon ni Satanas ay naghahayag ng kanyang kalikasan. Sinabi niya, mula sa pagpunta at pabalik sa lupa, at mula sa paglalakad pataas at pababa dito. Mayroong hindi mapakali, isang walang ugat sa kanyang tugon, wala siyang tunay na tahanan, isang domain lamang ang kanyang mga patrol, naghahanap ng kahinaan, para sa isang pagkakataon na ubusin. Narito na ang paghaharap ay tunay na nagsisimula, at ito ay Diyos, hindi si Satanas, na nagsisimula sa paksa ng trabaho. Ito ay isang detalye ng napakalawak na kahalagahan. Ang Diyos, sa kanyang ganap na kumpiyansa at pagmamataas sa kanyang lingkod, ay pinipigilan siya bilang isang halimbawa. Tinanong niya ang akusado, isaalang-alang mo ba ang aking lingkod na trabaho, na walang katulad niya sa mundo, isang walang kapintasan at patayo na tao, na natatakot sa Diyos at tumalikod sa kasamaan. Binuksan ng Diyos ang kaso. Inihahatid niya ang katwiran ni Job bilang isang katotohanan. Si Satanas, kailanman ang mapang-uyam, kailanman ang tagayusig, ay hindi maaaring tanggihan ng katibayan ng pag-uugali ni Job, kaya inaatake niya ang motibo. Ang kanyang tugon ay isang nakamamanghang pag-iinsulto na pumuputol sa puso ng lahat ng tunay na pananampalataya. Natatakot ba si Job sa Diyos na wala siya sneers? Iminumungkahi niya na ang katapatan ni Job ay hindi ipinanganak ng pag-ibig o paggalang, ngunit isang transaksyon lamang. Ito ay isang deal sa negosyo. Mabuti si Job, nagtalo si Satanas, sapagkat ang Diyos ay naging mabuti sa kanya. Ipinapahiwatig niya na ang pananampalataya ni Job ay isang byproduct ng kanyang kasaganaan. Sa esensya, inaakusahan niya ang parehong trabaho ng pagiging isang espiritual na mersenaryo at Diyos ng pagbili ng kanyang debosyon. Hindi mo ba inilalagay ang isang bakod sa paligid niya at sa kanyang bahay at lahat ng mayroon siya, sa bawat panig? Tanong ng akusado, ang bakod na ito ay isang pader ng banal na proteksyon at pagpapala. Ang hamon ni Satanas ay simple at diaboliko, alisin ang bakod. Alisin ang mga pagpapala, proteksyon, kasaganaan, at ang walang kapintasan at patayo na tao, ay magbubunyag ng kanyang tunay na mga kulay. Gumagawa siya ng isang mapanirang hula, iunat ang iyong kamay at hawakan ang lahat ng mayroon siya, at susumpa ka niya sa iyong mukha. Narito, ang unang direktang hamon, isang gauntlet na itinapon sa pinakadulo trono ng langit. Ginawa ng akusado ang kanyang kaso, ang pagtaya na ang pananampalataya ng isang tao ay hindi makaligtas sa pagdurusa at ang lingkod ng Diyos ay sa huli ay patunayan na walang pananampalataya. At paano tumugon ang Diyos sa kosmikong taya na ito? Ito ay isang punto kung saan marami sa atin ang natitisod. Tatanungin namin, bakit pinahihintulutan ng isang mapagmahal na Diyos ang gayong pagsubok? Bakit pinapayagan ang kanyang tapat na lingkod na sumailalim sa gayong pagdurusa, upang patunayan ang isang punto sa kalaban? Upang maunawaan ito, dapat nating ilipat ang ating pananaw. Hindi ito tungkol sa Diyos na nangangailangan upang patunayan ang anuman sa kanyang sarili. Alam na niya ang puso ni Job. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng mismong kalikasan ng tunay na pananampalataya sa korte ng kosmiko. Ito ay isang demonstrasyon, para sa lahat ng hindi nakikitang mga kapangyarihan, na ang pag-ibig ng tao sa Diyos ay maaaring maging dalisay, hindi interesado, at nababanat, hindi lamang isang patas na pagkakaibigan batay sa mga pagpapala. Ang Diyos ay hindi nagsusugal sa trabaho, siya ay namumuhunan sa Kanya. Pinapayagan niya ang napatunayan na karakter ni Job na maging battlefield kung saan ipinagtanggol ang integridad ng pananampalataya ng tao. Kaya, itinatakda ng Diyos ang mga termino. Nagbibigay siya ng pahintulot, ngunit may isang kritikal na hangganan. Sinabi niya kay Satanas, narito, ang lahat ng mayroon siya ay nasa iyong kapangyarihan, huwag lamang maglagay ng kamay sa kanyang tao.
Hindi ito isang libreng para lahat. Ang Diyos ay nananatiling ganap na soberanya. Ang akusado ay binigyan ng isang tali, isang tiyak na jurisdiksyon. Maaari niyang hawakan ang mga kalagayan ni Job, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, lahat ng bagay na bumubuo sa bakod, ngunit hindi niya mahawakan ang sariling katawan ni Job. Ang pagsubok ay upang makita kung ang pananampalataya ni Job ay nakatali sa kanyang panlabas na mundo. Sa mga patakaran ng pakikipag-ugnay na ito, sinabi ni Satanas, ang banal na kasulatan, lumabas mula sa piling ng Panginoon. Umalis siya, sabik na isagawa ang kanyang malupit na eksperimento. At ang pag-atake ay agarang, brutal, at nakamamanghang sa kahusayan nito. Ang salaysay ay nagbabalik sa mundo, sa isang araw tulad ng iba pang para sa pamilya ni Job. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain, na nagdiriwang ng buhay sa bahay ng kanilang panganay na kapatid. Hindi alam ni Job ang celestial drama na nasil lamang ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, sumisira ang bagyo. Dumating ang isang messenger, hindi makahinga, na may unang piraso ng nagwawasak na balita. Ang mga Sabines, isang tribo ng pagsalakay, ay sumalakay. Ninakaw nila ang lahat ng mga baka at asno at pinatay ang mga lingkod gamit ang taybak. Ang messenger lamang ay nakatakas upang sabihin ang kwento. Ito ay magiging isang sakuna sa pananalapi para sa sinumang tao. Ngunit bago pa maproseso ni Job ang pagkawala na ito, sinabi ng banal na kasulatan, habang nagsasalita pa rin siya, may dumating. Ang pangalawang messenger na ito ay nagdadala ng balita ng isang supernatural na sakuna, ang apoy ng Diyos ay nahulog mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod. Ito ay hindi lamang isang random na kilos ng kalikasan, inilarawan ito bilang apoy ng Diyos, na nagmumungkahi ng isang direktang, banal na welga. Ang bakod ay hindi lamang pababa, ito ay nawawala. Patuloy ang walang tigil na bilis. Habang nagsasalita pa rin siya, may dumating. Sa oras na ito ay ang mga Koldeo, isa pang pangkat na marauding, na bumubuo ng tatlong banda at sinalakay ang mga kamelyo, pagnanakaw sila at pinatay ang mga lingkod. Muli, isa lamang ang nakatakas. Sa ilang sandali, ang buong imperyo ng ekonomiya ni Job, ang mapagkukunan ng kanyang makamundong seguridad at ang katibayan ng pagpapala ng Diyos, ay napawi. Siya ay umalis mula sa pinakadakilang tao sa silangan hanggang sa isang pauper. Ngunit hindi natapos si Satanas. Nai-save niya ang kanyang pinakamalupit, pinakapersonal na suntok para sa huli. Habang nagsasalita pa rin siya, may dumating. Ang pangwakas na messenger ay nagdadala ng balita na kumala sa kaluluwa ng isang magulang. Ang isang mahusay na hangin ay nagmula sa buong ilang at sinaktan ang 4 na sulok ng bahay kung saan ang kanyang mga anak ay kumakain. Ang bahay ay gumuho, at lahat ng mga ito, lahat ng 10 sa kanyang mga anak ay namatay. Isipin ang bigat nito, 4 na messenger, isa-isa, bawat isa ay nagdadala ng isang ulat ng kabuuan at kumpletong pagkawasak. Walang oras upang magdalamhati sa isang pagkawala bago ang isa pa ay nakasalansan dito. Ang pag-atake ay madiskarteng, na target ang bawat haligi ng kanyang buhay sa lupa, ang kanyang kabuhayan, kanyang kayamanan, at sa wakas, ang kanyang pamana, ang kanyang sariling laman at dugo. Ito ay nagdurusa sa isang scale na ang ilan sa atin ay maaaring maunawaan. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang hula ni Satanas ay nakabitin sa hangin, susumpa ka niya sa iyong mukha. Ang lahat ng mga props ay sinipa mula sa ilalim niya. Wala na ang bakod. Ang mga pagpapala ay pinalitan ng abo. Ano ang gagawin ni Job? Ang kanyang tugon ay isa sa pinakamalakas na sandali sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi siya lumalabas. Hindi siya humihiling ng paliwanag. Ginagawa niya ang tradisyonal na kilos ng malalim na pagdadalamhati. Lumitaw si Job at tinali ang kanyang balabal at hinimas ang kanyang ulo. Ito ay isang panlabas na pagpapahayag ng kanyang panloob na paghihirap, isang pisikal na pagpapakita ng isang puso na napunit. Ngunit pagkatapos, ginagawa niya ang hindi may isip. Hindi niya pinalaki ang kanyang kamao sa langit, bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sinasabi ng teksto, nahulog siya sa lupa at sumamba. Sa pinakamalalim na kailaliman ng kanyang sakit, ang kanyang unang likas na hilig ay ang pagsamba. At ang mga salitang nagmula sa kanyang bibig ay hindi isang sumpa, ngunit isang malalim na pagtatapat ng pananampalataya na sumasalamin sa mga edad. Hubad ako ay nagmula sa sinapupunan ng aking ina, at hubad ay babalik ako roon.
Ibinigay ng Panginoon, at ang Panginoon ay inalis, mapalad ang pangalan ng Panginoon. Mag-isip tungkol sa teolohiya na nakaimpake sa nag-iisang pahayag. Kinikilala niya ang kanyang sariling pagkamalikhain at kawalan ng pangwakas na pagmamay-ari. Wala siyang tunay na kanya, ito ay lahat ng regalo, isang pautang mula sa lumikha. Pinatunayan niya ang ganap na soberanya ng Diyos, hindi lamang sa pagbibigay ng magagandang bagay, kundi pati na rin sa pagkuha ng mga ito. At sa harap ng lahat ng ito, na ang kanyang puso ay kumalas at ang kanyang mundo ay nasira, hindi lamang siya nagsusumite sa kalooban ng Diyos, pinagpapala niya ang pangalan ng Diyos. Pinatunayan niya ang kabutihan ng Diyos kahit na ang kanyang mga kalagayan ay sumisigaw sa kabaligtaran. Tapos na ang unang pagsubok. Ang premyo ng akusado ay namamalagi. Tinapos ng banal na kasulatan ang kabanata sa nakamamanghang hatol na ito. Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala o singilin ang Diyos ng mali. Mali si Satanas. Ang pananampalataya ng isang tao ay maaaring maging mas malalim kaysa sa kanyang mga kalagayan. Maaari itong ipanganak hindi ng kaginhawaan, kundi ng tunay na pag-ibig at paggalang sa tagapagbigay, hindi lamang ang mga regalo. Ngunit ang akusado ay hindi madaling talunin. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa kabanata ng 1. Ang salungatan ay lumipat pabalik sa korte ng langit, isang eksena na sumasalamin sa una. Muli, ang mga anak ng Diyos ay naglalahad sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon, at si Satanas ay kabilang sa kanila. Sinimulan ng Diyos ang pag-uusap, halos kung siya ay humahawak ng trabaho bilang Exhibit A laban sa pangungutya ni Satanas. Naisip mo ba ang aking lingkod na trabaho? Walang katulad niya sa mundo, isang walang kapintasan at matuwid na tao, na natatakot sa Diyos at tumalikod sa kasamaan. Hawak pa rin niya ang kanyang integridad, kahit na hinimok mo ako laban sa kanya na sirain siya ng walang dahilan. Pansinin ang wika ng Diyos dito. Kinikilala niya na ang trabaho ay nawasak ng walang dahilan. Hindi ito parusa para sa ilang nakatagong kasalanan, ito ay isang pagsubok, isang kosmikong drama na naglalaro upang patunayan ang isang punto tungkol sa likas na katangian ng pananampalataya at ang pagkatao ng sangkatauhan. Mahalagang sinasabi ng Diyos kay Satanas, "Mali ka. Sinabi ko sa iyo na siya ay matuwid, at kahit na kinuha mo ang lahat, napatunayan niya ito." Ngunit si Satanas ang Panginoon ng pivot, ang hari ng oo, ngunit. Mayroon siyang isang bagong anggulo, isang mas mapanirang argumento, tumugon siya, balat para sa balat. Lahat ng tao ay ibibigay niya para sa kanyang buhay. Ito ay isang malalim at malalim na cynical sa lawikain. Sinasabi ni Satanas, "Oo naman, hindi kanya sinumpa noong kinuha mo ang kanyang mga asno at ang kanyang mga anak. Iyon ang lahat ay panlabas. Ngunit gawin nating personal. Hawakan natin ang kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling balat. Hayaan siyang makaramdam ng sakit sa kanyang sariling laman, at pagkatapos ay makikita natin kung gaano siya kabiguan." Ang unang pagsubok ay tungkol sa kung ano ang mayroon ng trabaho asterisk. Ang pangalawang pagsubok ay tungkol sa kung ano ang trabaho asterisk. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang pisikal na pagkatao. At sa sandaling muli, pinapayagan ito ng Diyos, gumuhit ng isa pang mahalagang hangganan. Masdan, nasa kamay mo na siya, ekstrang buhay lamang ang kanyang buhay. Muli, nakikita natin na ang kapangyarihan ng akusado ay hindi ganap. Nagpapatakbo lamang siya sa loob ng soberanong pahintulot ng Diyos. Ang Diyos ay laging may kontrol, kahit na pinahihintulutan niya ang pagdurusa. Ang sumusunod ay kakilakilabot. Sinaktan ni Satanas si Job na may nakamamatay na mga sugat mula sa nag-iisang paa hanggang sa korona ng kanyang ulo. Hindi ito isang karaniwang sipon. Ang orihinal na Hebreo ay nagmumungkahi ng isang anyo ng ketong o elephantiasis, isang masakit, disfiguring, at walang tigil na sakit. Gagawin nitong masusunog ang kanyang balat at nangangati. Ito ay maghiwalay sa kanya ng lubusan, dahil ang mga nasabing sakit ay nagbigay ng isang tao na ritual at marumi sa lipunan. Hindi na siya isang namamatay na ama at isang bankruptcy merchant, siya ngayon ay isang nakalulungkot na outcast, na nakaupo sa isang tumpok ng abo, ang sinaunang katumbas ng isang dump ng lungsod. Ang tanging ginhawa niya ay isang piraso ng basag na palayok, isang kaldero, na ginagamit niya upang mag-scrape ng mga usang sugat sa kanyang katawan. Ito ang ganap na lalim ng pagdurusa ng tao. Nawala niya ang lahat ng panlabas at ngayon ay nawawala ng sariling katawan.
Ito ay sa sandaling ito ng lubos na pagkasira na ang isang bagong tinig ay pumapasok sa kwento, ang kanyang asawa. Siya ay isang tahimik na saksi sa lahat ng ito. Nawala ang kanyang 10 anak sa parehong instant na ginawa niya. Napanood niya ang kanyang makapangyarihan, iginagalang na asawa na mabawasan sa isang tumpok ng mga umiiyak na sugat sa alikabok. Ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay hindi may larawan. At sa wakas ay nasira siya. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Hawak mo pa ba ang iyong integridad?" Sumpa ang Diyos at mamatay. Madali itong ipinta sa kanya bilang isang kontrabida, isa pang tempter. Ngunit dapat nating makita siya bilang isang kapwa nagdurusa. Ang kanyang mga salita ay ang sigaw ng isang sirang puso. Mahalagang sinasabi niya, "Tingnan mo kami, Job. Ano ang nakuha sa iyo ng iyong integridad? Ano ang nakamit ng iyong kabanalan? Ito ay para sa wala. Ang matuwid na Diyos na iyong pinaglilingkuran ay iniwan tayo. Walang pag-asa na naiwan. Ang pagdurusa na ito ay walang kahulugan at hindi mapapansin. Tapusin ito, sabihin ang mga salita, sumpa siya, hindi bababa sa matapos na." Ipinapahayag niya ang mismong argumento na ginawa ni Satanas sa langit, na kapag ang sakit ay nagiging personal at hindi mabata, ang integridad ay isang luho na walang makakaya. Nag-aalok siya sa kanya ng pagtakas, kahit na isang mapang-akit na isa. Ang tugon ni Job ay isang masterclass sa nababanat na pananampalataya. Hindi lang niya ito pinababayaan, itinuturo niya sa kanya. Nagsasalita ka bilang isa sa mga hanggal na kababaihan na magsasalita. Hindi lamang siya tumatawag sa kanya ng isang pangalan, sinusuri niya ang kanyang teolohiya. Upang maging hanggal, sa tradisyon ng karunungan ng lumang tipan ay hindi tungkol sa isang kakulangan ng katalinuhan, ito ay tungkol sa isang kakulangan ng pag-unawa sa moral at espiritual. Tungkol ito sa nakikita ang mundo na wala ang Diyos sa larawan. At pagkatapos ay nagtanong siya ng isang katanungan na pumuputol sa mismong puso ng buong libro, sa puso ng ating sariling mga pakikibaka sa pagdurusa, tatanggap ba tayo ng kabutihan mula sa Diyos, at hindi tayo tatanggap ng kasamaan? Ito ay isang nakakapangingilabot na pahayag. Pupunta ito ng higit pa kaysa sa kanyang unang deklarasyon. Tinatanggihan niya kung ano ang maaari nating tawaging isang patas na panahon ng pananampalataya. Sinasabi niya na ang isang tunay na relasyon sa soberanong tagalikha ng universo ay nagsasangkot sa pagtanggap ng lahat na pinapayagan niyang pumasok sa ating buhay, hindi lamang ang mga bahagi na nakikita nating kaaya-aya na iintindihan niya na ang Diyos ay hindi isang kosmikong vending machine kung saan ipinapasok natin ang katwiran at nakakakuha ng mga pagpapala bilang kapalit. Siya ay Diyos. Ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa aming mga paraan. Upang tanggapin lamang ang mabuti, ay subukan at ilagay ang Diyos sa isang kahon ng ating sariling paggawa, upang sumamba sa isang Diyos ng ating sariling mga kagustuhan, hindi ang Diyos na. Ito ay isang radikal na pagtanggap ng banal na soberanya sa bawat kalagayan ng buhay, ang masaya at nakakalungkot. At sa gayon, ang pangalawang pagsubok ay nagtatapos. Binibigyan ng tagapagsalaysay ang hatol, sa lahat ng trabahong ito ay hindi nagkasala sa kanyang mga labi. Siya ay sinalakay mula sa wala at mula sa loob, sa pamamagitan ng isang supernatural na akusado at sa pamamagitan ng kanyang pinakamalapit na kasama ng tao, at gayon paman, hindi niya susumpa ang Diyos ang kaso ng akusado ay lilito na nasa tatters. Ngunit ang pagsubok ay malayo sa ibabaw. Sa ngayon, ang isang bagong hanay ng mga tinig ay papalapit mula sa abot tanaw, at ang kanilang mga salita ay magpapatunay na isang mas banayad at marahil mas mahirap na pagsubok kaysa sa anumang bagay na maaaring lumikha ni Satanas. At sa gayon nakilala namin ang tatlong kalalakihan na ito, Eliphaz ang Temanite, Bildad ang Shuhite, at Zophar ang Naamathite. Sinasabi sa amin ng teksto na sila ay mga kaibigan ni Job, at gumawa sila ng isang appointment na magkasama upang makadalamhati sa kanya at upang aliwin siya. Puro ang kanilang hangarin. Hindi ito isang ambush, ito ay isang embahada ng pakikiramay. Naririnig nila ang kapahamakan na nangyari sa kanilang kaibigan, at ginagawa nila ang ginagawa ng mabubuting kaibigan, lumitaw sila. Ito, sa sarili nito, ay isang malalim na aralin. Sa harap ng labis na trahedya, ang pinakamalakas na bagay na maaari nating gawin ay naruroon lamang. At ang kanilang reaksyon sa pagdating ay nakakapagod. Nakikita nila siya mula sa malayo, at hindi nila siya nakikilala. Isipin mo yan, ang taong kilala nila, isang figura ng lakas, dignidad, at kayamanan,
ay sobrang pisikal na nasira ng kanyang pagdurusa, na labis na nabigo sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at kalungkutan, na hindi siya nakikilala. Hindi ito isang tao na may problema, ito ay isang tao na naging problema niya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nilamon ng kanyang pagdurusa. At ano ang ginagawa nila? Umiyak sila ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit. Pagwiwisik sila ng alikabok sa kanilang mga ulo patungo sa langit. Hindi ito maliit na kilos. Ito ang formal, pampublikong ritual ng lubos na kalungkutan at pagkawasak, ang uri ng pagdadalamhati na nakalaan para sa pinakamaraming pagkawala ng sakuna. Sa sandaling yun, wala sila upang pag-aralan ang kanyang problema, nandoon sila upang pumasok sa kanyang sakit. Kinikilala nila ang kanyang pagdurusa sa pinakadramatikong paraan na posible. Pagkatapos ay sumusunod sa isa sa mga pinaka-mad-ulash at nakapagtuturo ng mga eksena sa lahat ng panitikan. Umupo sila kasama niya sa lupa sa loob ng 7 araw at 7 gabi, at walang nagsasalita ng isang salita sa kanya, sapagkat nakikita nila na ang kanyang pagdurusa ay napakahusay. 7 araw nang ibinahagi, tahimik na presensya. Hayaan ang paglubog na iyon. Nakatira tayo sa isang mundo na natatakot sa katahimikan. Nagmamadali kaming punan ang bawat walang laman na puwang na may ingay, na may payo, na may mga platitude, na may mga paliwanag. Kapag nakatagpo tayo ng isang kaibigan na nagdurusa, ang aming unang likas na hilig ay madalas na makipag-usap, upang subukan at ayusin ito, upang mag-alok ng isang solusyon o isang maayos na package na teolohiko na magkakaroon ng kahulugan ng kaguluhan. Sinasabi namin ang mga bagay tulad ng ang Diyos ay may isang plano, o lahat ay nangyayari sa isang kadahilanan, o ang hindi pumapatay sa iyo ay nagpapalakas sa iyo. At habang ang mga pahayag na ito ay maaaring maglaman ng isang kernel ng katotohanan, madalas silang ginagamit bilang isang paraan upang pamahalaan ang aming sariling kakulangan sa ginhawa sa hilaw, hindi na buong katotohanan ng sakit ng ibang tao. Ang mga kaibigan ni Job, sa paunang kilos na ito, gawin ang kabaligtaran. Ginagawa nila ang maaari nating tawaging ministry ng pag-upo. Hindi sila nag-aalok ng mga sagot sapagkat, sa harap ng napakalaking kalungkutan, walang madaling sagot. Hindi sila nag-aalok ng mga paliwanag dahil ang kanyang sakit ay tumutol sa paliwanag. Nag-aalok lamang sila ng kanilang sarili. Ang kanilang katahimikan ay hindi isang walang laman, awkward na katahimikan. Ito ay isang buong katahimikan, isang katahimikan na nagsasabing, narito kami. Kasama ka namin, wala kaming mga salita para dito, ngunit hindi ka namin iiwan upang harapin ito ng mag-isa. Nirerespeto nila ang sagradong puwang ng kanyang kalungkutan. Naiintindihan nila na ang kanyang kalungkutan ay masyadong napakalawak na nilalaman ng wika. Sa loob ng 7 araw, sila ang perpektong nakakaaliw. Ang mga ito ay isang modelo para sa kung paano maglakad kasama ang isang tao sa pamamagitan ng lambak ng anino ng kamatayan. Sila ay isang buhay, paghinga ng demonstrasyon ng taludtod, pagdadalamhati sa mga nagdadalamhati. Ang paunang pakikiramay na ito ay kung ano ang gumagawa ng natitirang libro. Nagsisimula sila ng maayos, nakukuha nila ang pinakamahalagang bahagi ng tama, ngunit ang kanilang katahimikan ay isang dam na pinipigilan ng isang baha ng teolohiya, isang sistema ng paniniwala na, habang magkakaugnay sa silid-aralan, ay magpapatunay na isang blunt instrumento kapag inilalapat sa bukas na sugat ng buhay ng kanilang kaibigan. Ang mga lalaking ito ay hindi tanga. Kinakatawan nila ang pinakamahusay sa karunungan ng sinaunang mundo. Sila ay mga teologo, pilosopo, mga kalalakihan na gumugol ng kanilang buhay sa pag-iisip tungkol sa Diyos at kung paano gumagana ang mundo. At ang kanilang system ay, sa ibabaw, medyo simple at lohikal. Madalas itong tinatawag na doktrina ng pagbabayad. Ipinapalagay nito na ang mundo ay isang saradong sistemang moral, na pinamamahalaan ng isang makatarungang Diyos na nagsisiguro na ang matuwid ay umunlad at ang masasama ay nagdurusa. Kung ikaw ay mabuti, magagandang bagay ang mangyayari sa iyo. Kung ikaw ay masama, masasamang bagay ang mangyayari sa iyo. Ito ay isang malinis, at mahuhulaan na universo. At sa karamihan ng buhay, tila totoo. Ngunit ang trabaho ay ang wrench sa mga gears ng malinis na makina na ito. Siya ang paglalakad, pagdurusa na salungat sa kanilang buong pananaw sa mundo. Siya ay isang matuwid na tao na naghihirap. At para sa kanila, ito ay isang imposible sa teolohiko. Ang isa sa mga lugar ay dapat na mali.
Alinman sa Diyos ay hindi lamang, o ang trabaho ay hindi matuwid. At dahil ang una ay hindi may isip, ang mga ito ay dahan-dahan, hindi may palabas, hinimok sa pangalawang conclusion. Ang kanilang mga pagtatangka upang aliwin ay malapit nang bumangon sa akusasyon. Ang kanilang ibinahaging kalungkutan ay magiging isang drama sa korte, na may trabaho bilang akusado at ang kanyang mga kaibigan bilang mga tagayusig, lahat ay kumikilos sa ilalim ng pag-aakalang ipinagtatanggol nila ang mismong katangian ng Diyos. Ang trahedya ay sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol ang Diyos, tatapusin nila ang kanyang lingkod. Ang kanilang katiyakan sa teolohiko ay magiging isang sandata, at ang kanilang mga salita, na nangangahulugang gamot, ay magiging isang bagong anyo ng lason, isang mas malalim, mas personal na pagdurusa kaysa sa mga sugat sa kanyang balat. Ang katahimikan ay sa wakas nasira ni Eliphaz ang Temanite. Siya ang panganay, malamang na ang pinakaiginagalang, at ang kanyang diskarte sa una ay maingat, halos banayad. Kinukulit niya ang kanyang mga pambungad na salita sa isang retorika ng pag-aalala. Kung ang isa ay nagsusumikap ng isang salita sa iyo, magsawa ka ba? Tanong niya. Ito ay isang magalang at tila mapagpakumbabang pagbubukas. Kinikilala niya ang marupok na estado ni Job. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang paalalahanan si Job ng kanyang sariling nakaraan. Sinabi niya, sa esensya, Job, isipin mo. Ikaw ang nagturo sa iba. Pinalakas mo ang mahina na tuhod. Sinusuportahan mo ang pagkakatumpak. Ikaw ay isang haligi ng karunungan sa pamayanan. Ngayon na ito ay dumating sa iyo, ikaw ay nabigo. Ngunit hindi ba dapat ang iyong kabanalan ay maging iyong kumpiyansa? Hindi ba dapat ang iyong integridad ay ang iyong pag-asa? Nakikita mo ba ang banayad na pagliko? Nagsisimula ito bilang isang papuri ngunit nagtatapos bilang isang hamon. Siya ay may hawak na salamin sa trabaho, ngunit ang salamin na nais niyang makita ni Job ay hindi isa sa isang matuwid na tao na nagdurusa, ngunit sa isang mapagkunwari na sa wakas ay nakalantad. Ang pinagbabatayan na palagay ay nasa trabaho na. Sinusundan niya ito sa gitnang axiom ng kanyang buong pananaw sa mundo. Isang tanong na pinaniniwalaan niya na may isang posibleng sagot lamang, isipin mo na ngayon, sino ang walang kasalanan na napatay? O kung saan ang patayo ay naputol? Para sa Eliphaz, hindi ito isang tunay na katanungan. Ito ay isang pundasyon ng katotohanan, isang batas ng espiritual na universo na naayos bilang gravity. Ang mga inosente ay hindi namamatay. Ang patayo ay hindi nawasak. Sa makatuwid, kung ikaw ay namamatay, kung ikaw ay nawasak, ang conclusion ay hindi maiiwasan, hindi ka inosente. Hindi ka tuwid. Ito ang malamig, mahirap na logika ng doktrina ng pagbabayad. Nag-aalok ito ng isang pakiramdam ng pagkakasunod-sunod at kontrol sa isang magulong mundo. Lumilikha ito ng isang transactional na relasyon sa Diyos. Kung magdeposito ka ng katwiran, maaari mong asahan na bawiin ang mga pagpapala. Ngunit kapag nahaharap sa isang kaso tulad ng Job's, ang maayos na sistemang ito ay nagpapakita ng brutal na underside. Wala itong kategorya para sa inosenteng pagdurusa. Hindi ito maaaring makalkula ang biyaya. Wala itong silid para sa misteryo. At sa gayon, sa halip na tanungin ang system, tinanong ni Eliphaz ang lalaki. Mas madali para sa kanya na paniwalaan ang kanyang kaibigan na maraming taon ay isang lihim na makasalanan kaysa sa paniwalaan ang kanyang pag-unawa sa Diyos at ang universo ay maaaring panimula. At upang maisil ang kanyang argumento, upang mabigyan ito ng isang autoridad na lumilipas lamang sa opinyon ng tao, nagbabahagi si Eliphaz ng isang personal, mystical na karanasan. Nagsasalita siya ng isang pangitain sa gabi, isang kakilakilabot na sandali kapag ang isang espiritu ay dumulas sa kanyang mukha, na tinatapos ang kanyang buhok. Sa malalim na katahimikan, narinig niya ang isang tinig na nagtanong, maaari bang maging mas matuwid ang isang mortal kaysa sa Diyos? Maaari bang maging mas dalisay ang isang tao kaysa sa kanyang tagagawa? Ito ay isang malakas na paglipat ng retorika. Hindi na niya ibinabahagi lamang ang kanyang karunungan, naghahatid siya ng isang banal na orakulo. Inaangkin niya na magkaroon ng espesyal na pananaw, isang direktang paghahayag na nagpapatunay sa kanyang teolohikal na posisyon. Paano maaaring makipagtalo si Job sana? Siya ay naiboxed, hindi lamang sa pamamagitan ng loika, ngunit sa pamamagitan ng isang dapat na salita mula sa lampas. Malalim ang trahedya dito, hindi sinusubukan ni Eliphaz na maging malupit.
Sa kanyang sariling pag-iisip, nangangasiwa siya ng malakas na gamot. Naniniwala siya na kung makakakuha lamang siya ng trabaho upang aminin ang kanyang nakatagong kasalanan, anuman ito, kung gayon ang pabor ng Diyos ay maibabalik, at lahat ay magiging maayos. Sinusubukan niyang ibalik ang kanyang kaibigan sa kaligtasan ng kanyang mahuhulaan, iniutos na mundo. Ngunit siya ay ganap na bulag sa katotohanan ng karanasan ni Job. Nagsasalita siya sa trabaho, hindi kasama niya. Nag-a-apply siya ng isang theological na template sa isang sakuna ng tao, at sa paggawa nito, hindi niya pinapansin ang pinakadulo ng katotohanan ng kanyang kaibigan. Ang ginhawa na iniaalok niya ay kondisyon, maginhawa kita, kung inaamin mo na karapat dapat ka rito. Hindi ito aliw, ito ay isang ultimatum. Ito ang simula ng isang espiritual na pag-atake, isang akusasyon na nakilala bilang kabanalan, at ito ay patunayan na mas masakit sa trabaho kaysa sa pagkawala ng kanyang mga anak o mga sugat na sumasakop sa kanyang katawan. Ang pisikal na pagdurusa ay isang pag-atake mula sa labas, ito ay isang pag-atake sa kanyang kaluluwa, sa kanyang integridad, sa kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos na minahal niya at nagsilbi sa buong buhay niya. Ito ang tunay na krus para sa trabaho. Ang mga sugat, ang katahimikan ang mga panlabas na korte ng kanyang pagdurusa. Ngayon, ang kanyang mga kaibigan ay dumating, at dinala nila ang paglilitis sa banal ng holies, sa santuaryo ng kanyang budi. Si Eliphaz, sa kanyang mahusay na balak, nagwawasak na pagsasalita, ay muling tukuyin ang likas na katangian ng labanan. Ang trabaho ay hindi na nakikipagbuno lamang sa Diyos sa bakit ng kanyang sakit, napipilitan siyang ipagtanggol ang kanyang mismong pagkakakilanlan laban sa mga akusasyon ng tao. Tingnan natin ang mas malapit sa pangitain na iyon ni Eliphaz. Ito ang pundasyon ng kanyang argumento, ang ang kanyang manggas. Isang espiritu sa gabi, isang boses na hindi nag-iingat, isang tanong na tila sinampal ang pintuan sa anumang protesta mula kay Job. Maaari bang maging mas dalisay ang isang tao kaysa sa kanyang tagagawa? Sa ibabaw, ito ay isang hindi magagamit na teologikal na katotohanan. Siyempre hindi, walang sinumang tao ang maaaring mag-angkin na mas matuwid kaysa sa Diyos na lumikha sa kanila. Ito ay isang maliwanag na panukala, ngunit ang konteksto ay lahat. Sa kontekstong ito, hindi ito isang mapagpakumbabang pagmuni-muni sa banal na kamahalan, ito ay isang sandata. Ito ay isang katanungan na idinisenyo upang hindi buksan ang pagtatanong, ngunit upang isara ito. Ang ipinahiwatig, hindi sinasabing pag-follow up ay, kaya't, si Job, dapat kang maging isang makasalanan. Itigil ang pagprotesta sa iyong pagiging walang kasalanan. Ang iyong pag-angkin sa integridad ay isang kaharap sa kataas-taasang kadalisayan ng Diyos. Kumpisal, ito ay isang hindi kapani-pani walang pangkaraniwang taktika, kahit ngayon. Kapag nahaharap sa isang masakit, komplikadong katotohanan na nagbabanta sa aming maayos na mga kahon ng teolohiko, maaari tayong matukso na umatras sa isang abstract, hindi magagamit na katotohanan at gamitin ito bilang isang martilyo. Sinipin namin ang isang taludtod, nagsasaad ng isang doktrina, o, tulad ng Eliphaz, ay nag-angkin ng isang espesyal na espiritual na pananaw, lahat sa isang pagsisikap na wakasan ang magulo na pag-uusap at ibalik ang aming pagkakasunod-sunod. Nakikita namin ang isang pamilya na nakikipaglaban sa kapansanan ng isang bata at nag-aalok ng platitude. Ang Diyos ay may isang plano, epektibong tumahimik sa kanilang lehitimong kalungkutan at pagkalito. Nakikita namin ang isang tao na nakikipagbuno na may pag-aalinlangan at idineklara, kailangan mo lamang magkaroon ng higit na pananampalataya, hindi wasto ang kanilang matapat na pakikibaka sa intelektual at espiritual. Tulad ng Eliphaz, hindi kami nakikipag-ugnayan sa sakit ng tao, pinipilit namin ang mga hangganan ng aming teolohikal na zone ng ginhawa. Ginagamit namin ang Diyos bilang isang kalasag para sa ating sariling takot sa hindi alam. Ang tunay na ipinahayag ng pangitain ni Eliphaz ay ang kanyang sariling takot. Ang mundo, tulad ng naintindihan niya ito, ay binato ng kapahamakan ni Job. Kung ang isang tao na matuwid bilang trabaho ay maaaring masira ng walang maliwanag na dahilan, kung gayon ang universo ay nakakainis. Ito ay random at kakila-kilabot. Kung ang trabaho ay walang kasalanan, kung gayon ang Eliphaz ay hindi ligtas. Ang kanyang sariling kabanalan, ang kanyang sariling maingat na buhay, ay walang garantiya ng proteksyon.
At hindi siya mabubuhay sa posibilidad na yon. Kaya, ang pangitain na natanggap niya sa gabi, ang tinig na ito na nagpapatunay sa universal na pagkakasala ng sangkatauhan, ay hindi gaanong mensahe sa trabaho dahil ito ay isang ginhawa para sa Eliphaz. Ito ay ang kanyang kakilakilabot na hindi malay na muling pagsasaalang-alang sa mga lumang patakaran. Pinapayagan siyang tumingin sa pagdurusa ni Job at isipin, nakikita ko. Hindi ito random na kaguluhan. Ito ang sistema na gumagana ng perpekto. Dapat mayroong isang nakatagong kasalanan. Ang mundo ay may katuturan muli. Ligtas ako. Hindi niya pinapaginhawa ang kanyang kaibigan, inaaliw niya ang kanyang sarili sa gastos ng kanyang kaibigan. Ito ang mahusay na trahedya ng mga nakakaaliw. Dumating sila na may mabuting hangarin. Sinasabi sa amin ng teksto na nakaupo sila sa kanya sa katahimikan sa loob ng 7 araw at 7 gabi, isang malalim na kilos ng pagkakaisa. Nakita nila ang kanyang kalungkutan ay napakahusay, at naruroon sila sa kanya. Ngunit ang sandaling si Job ay nagbubukas ng kanyang bibig at boses sa kanyang hilaw, hindi nabubuong paghihirap na sumasaklaw sa araw na siya ay ipinanganak. Ang katahimikan ay nasira, at ang mga system ay pumalit. Ang kanilang empatiya ay umabot sa limitasyon nito. Ang sakit ni Job ay masyadong ligaw, masyadong hindi pinangalanan para sa kanilang teolohikal na balangkas. Hindi sila maaaring umupo sa misteryo at ang sakit sa kanya. Nararamdaman nila ang labis na pangangailangan upang ayusin ito, upang ipaliwanag ito, upang malutas ito. At ang kanilang tanging tool para sa paglutas nito ay ang doktrina ng pagbabayad. Para sa kanila, ang pagdurusa ay hindi isang misteryo na ipasok, ngunit isang problema na masuri. At ang kanilang diagnosis ay palaging pareho, kasalanan. Ang paggamot na inireseta nila ay pagsisisi. At kapag iginiit ng pasyente na hindi siya may sakit, na daragdagan lamang nila ang dosis, ang kanilang mga salita ay lumalaki ng mas mahirap at mas akusado sa bawat pagsasalita. Sinusubukan nilang pilitin ang trabaho pabalik sa isang mundo na hindi na umiiral para sa kanya. Isang mundo kung saan mahuhulaan ang Diyos at ang pagdurusa ay palaging isang direktang bunga ng kasalanan. Si Job ay na-exile mula sa mundong iyon sa pamamagitan ng kanyang karanasan, at ang kanyang mga kaibigan ay nakatayo sa baybayin, sumisigaw ng mga tagubilin, tumanggi na makapasok sa tubig kasama niya. Kaya, ang malaking hamon na naiwan ng mga kaibigan ni Job ay para sa atin na suriin ang ating sariling mga puso kapag lapitan natin ang mga nagdurusa. Napakadaling maging isang modernong araw na Eliphaz, na nag-aalok ng malinis na mga solusyon sa teolohiko na huwag pagalingin ang kanilang sakit, ngunit upang mapawi ang ating sariling kakulangan sa ginhawa sa magulo, nakakatakot na katotohanan ng kanilang kalungkutan. Kaya't iiwan kita nito upang pag-isipan ang mga komento, kailan mo na prioritize ang iyong sariling teolohikal na kaginhawaan sa simple, malalim na kilos ng pag-upo kasama ang isang tao sa kanilang sakit. Ito ay isang mahirap na katanungan, ngunit isang mahalaga kung tayo ay tunay na aliwin ang nagdurusa. Kami ay maghuhukay kahit na mas malalim sa pagsasalita ni Bildad sa aming susunod na sesyon, kaya kung nakakakuha ka ng isang bagay sa paglalakbay na ito, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isang bagay. At habang naghihintay ka, maaari kang makibalita sa aming pagkasira ng pagbubukas ng trabaho ni Job dito mismo. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pakikipagbuno sa teksto. Ito si Marco, nag-sign off.